Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong pag-aaral sa hapon po na ito. Thursday class, po, Basic Doctrine. Pero in particular, the Doctrine of Christ. Christology, po, yun pong atin pong pinag-uusapan. So tayo po muna ay manalangin. Let us pray. So, of course, ang mananalangin ay walang iba kundi si Pastor Eric, Enrico Madonna. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na pinagsama-sama niyo po kami, Panginoon, para po mga aralan, magpatalasan, Panginoon, sa mga pinigay mong mga tungkulin sa amin. Yes, Lord. Pagkatawag sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito pong time na ito na nag-aayat po kami ay para po maparangalang ka. Ma-deliver namin ng maayos yung mensahe mo, Panginoon. Salamat po. At ang pangunguna niyo po sa amin ay managana po sa buong panahon na ito nag-aaral po kami. Pagpalain niyo rin po yung aming guro na nagtuturo ngayon si Bishop. Yes. Okay, Panginoon. Tuloy siyang bigyan ng lakas, Panginoon, at more wisdom pa ng kami rin po, Panginoon, mga estudyante niyo. Kaya maraming salamat po at maigil po namin yung panahon na ito sa hapon ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabi nga po ng common na quotation, it is better to suffer hardship of learning for a while than to suffer hardship of ignorance for life. Tama po ba? So, ulitin ko, no? It is better to suffer hardship of learning for a while than to suffer hardship of ignorance for life. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. The more na nag-aaral tayo, the more na nakikita po natin na marami pa po tayong hindi alam. That is the reality. Kaya wala pong pastor na all-knowing. Tama ba? Buloy. Yan. Kasi may mga nagkiklaim, all-knowing. Alam ko na yan. Hindi ganon. So, the doctrine of Christ. Meron pong 5 solas di ba? Sino nakakaalam ng 5 solas? Kay Martin Luther po yun, di ba? 5 solas. Tapos inadapt nila Calvin ng mga reform, di ba? Una, sola scriptura. Scripture alone, di ba? Yan, Tapos solus Christus. Christ alone. Sola fide. Ano 'yon? Faith alone. 5 solas 'yun Ano pa isa? Sola gratia. Grace alone. Di ba? At yung isa ay Soli Deo Gloria. To God all be the glory alone. So, Soli Deo Gloria. Yan, 5 solas yun. Ano po? Sola Scriptura. Kaya ang pinaniwalaan po natin yung nakatala sa Bible. Pag hindi po siya nakatala sa Bible, anumang katuruan niyaan, hindi po natin tatanggapin. Paglihis sa Bible, Pero kung nakalinyada naman sa Bible, walang problema po yun. Good afternoon, kagawad. Ano yan? Soli Deo Gloria. To God all be the glory alone. Kaya wala tayong karapatan na mag-glorify tayo. Okay, Roman number 2, natin pong manual. Ito tayo, no? The Doctrine of Christ.
Why was it necessary for the Word to become flesh? Bakit napakahalaga na ang ating Panginoon Jesucristo ay magkatawan tao? Ganyan kahalaga yun, ano? Kasi kung hindi po siya nagkatawan tao, hindi po magtatamo ng kaligtasan ang mga katawang lupa. ang sangkatauhan, di po ba? So, siya lang po ang natatanging pag-asa. Lahat ng tao pabulusok sa impyerno. Tama? Kaya kailangan niya magkatawan tao for a purpose, no? Sa mabigat na layunin, no? Matinding mga layunin. So, ano ang dahilan? Una, sa manual po natin, man is a sinner and such is under the death penalty. Ang tao raw po ay makasalanan. Dahil diyan, lahat ng tao ay merong hatol. Anong hatol? Kamatayan. Diba? Meron na siya. Meron na ako binigay. Ano siya ibabaw niya? Dalawa. Wait. Dalawa. Tatlo. Tatlo ba? Hindi, dalawang subject lang siya. Dalawa. Hindi nyo yun. Thursday class. Iba yung napila pa niya. Okay. Yung trabaho niyo, isa? Meron po. Ginawan ka na lang. Oh. So, basa po. Romans chapter 5, verse 12 to 14. 5:4-14. Sige, basa. Patience, experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in the heart of the Holy Spirit, which are given unto us. For when we were yet without strength, in due the time Christ died for the ungodly. Or is scarcely for a righteousness man with one die yet. Oh, parang iba yata yan. Five. Ito nga, basta 5 Romans chapter 5, verse 12 to, As by yan, one therefore. man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even more them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Okay, explain it, Pastor Jose. Oh, hindi lang magbabasa. Sige. Ikaw na, sige, explain mo nga. So, bisap sabi dito, Sige, sa sabi. ng tao, pumasok sa sanlibutan. Tapos si Adam yung nagkasala. So, kaya lahat ng race from Adam hanggang dito kay Moses, ang sabi dito ay lahat ay nagkasala at lahat ay makakaranas ng kamatayan. Sa 14, ang sabi, bagamat may nag-aaling kamatayan hanggang kay Adam to Moses, no? Doon daw sa isang hindi nagkasala at sa isang niyadan, isang anyo niyang darating. Kahit Okay. doon sa hindi nagkasala man, tulad ng pagsalansa ni Adan, na siyang anyo niyang darating. Sabihin, may pinangako. So, sabi, no, therefore, sabi ng talatang 12. Pag sinabing therefore, anong ibig sabihin niyaan? Therefore, galing sa there 3. Ito kasi pastor, we have Sunod, there 5. Kaya nga. So, ibig sabihin, concluding sentence yan. Kino-conclude niya yung subject na tinuturo niya. So, just as through one man, referring to whom? Sino yung one man na yon? Adam. Referring to Adam. Diba? Ang sabi roon, sin entered into the world. Bakit hindi sinabing one woman? Diba, no? Samantalang si Eva, sa history, di ba? Genesis 3, si Eva ang unang nagkasala.
Siya yung lumapag. Tapos eh, Dapat- binigyan niya lang binigyan niya lang. Dapat damay lang siya. Oo, di ba? Pero, ano kaya dahilan? Tao kasi. Bakit Sa si kanya Edom? kasi kanya po Sa pamamagitan ng isang tao, yung ginawa Isang yung tao. man. Isang Oo, tao. man, di ba? Sa kanya yung binigyan kasi. Nasa kanya. Oo. Nung ibinaba ba yung batas na ito, yung bawal, kanino ibinaba? Kaya dan lang Bishop. Kay Adam o both? Kay Edom lang. Sa Genesis chapter chapter 2 verse 17 to 18, di ba? Si Adan pa lang. Si Adam pa lang. Opo. Ano na? Sigurado tayo. Para chapter 2, Bishop, no? Ah. Ano, babalikan natin yung lumang, di ba? Saka, tuloy mo natin ito. Balikan natin mamaya yan. So, mag-iisip ka agad. Nagkakaroon agad ng discussion no? May discussion na naman dito. May patakitan kami. Oo. Ganyan, pag hermeneutics talagang kailangan matanong. Dito pa naman si Judas Iscariote. So, one man, what happened? Sin entered into the world. No? Ang kasalanan daw ay pumasok sa mundo o sa sanlibutan. At dahil nga pumasok ang kasalanan, ay merong pinsan. No? Death, sabi roon, no? Through and death through sin. No. Kaya nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. So, kamatayang ano 'yon? Kamatayang pisikal at saka kamatayang espiritual. 'Di ba? Kasi sabi pag kinain niyo, tiyak mamamatay kayo. Pero buhay pa rin, kinain nga 'Di ba? Nagkaliwanag pa. Marunong pa. 'Di ba buhay pa rin nung kinain? Oo. Yung death doon, separation sa presence ng ating Panginoon Diyos. So, yun po yung nangyari. Pag hindi mo siya na-interpret properly. At sabi roon, and so, death is spread to all men. So, ano raw po ang nangyari? Yung kamatayan. Ano naging resulta? Lumaganap, di ba? Naapektuhan, nadamay ang lahat ng mga tao. No? So, because all sin, yun sabi. Ibig ba sabihin yung kasabihan doon sa lumang tipan, ang tatay ang kumain ng maasim na ubas, ang anak ang nangilo. Kasama ba tayo sa applicable pa ba hanggang sa panahon natin ito? Di ba sabi sa Exodus chapter 20, diba? Yung mga gumawa ng mga larawang inanyuan, lumuhod, sumamba dito, sila ay parurusahan ng Panginoon. Mula sa Kanya hanggang sa sumusunod na salinlahi niya. Di ba? From third and fourth generation. Yung sumpa o palo o consequences ng nagawang kasalanan ng mga magulang. So, applicable pa po ba yung ganun? Actually po, sa akin, Bishop, sa ating Kristiyano na alam na natin yung katotohanan, siguro sa mga Katolik applicable yan. Kasi tuloy-tuloy sila. Diba? Hindi. So, general speaking, General speaking. kung pwede po bang hindi na umepekto itong na to? Kasi sabi rito na and so death spread to all men. Why? Because all man or men sinned. Bishop, yan, kung ano natin is applicable yan. Applicable pa rin. Kasi ang nakita natin na lahat ng tao kasi is nakita natin may resulta na mamatay. Yung kasi yung cost ng ginawa nila. Kaya pumasok, lahat ng tao maranasan kamatayan. This is yung proven na kailang pagkakasala. Hindi po. Kasi nasa cross ng Kalbaryo na po tayo. Iba naman yun. Ayun nga
Nung wala pa si Christ, sa ano ba? Bukas pa naman sa Old Testament. titignan natin kung sa panahon natin ngayon. Through Christ kasi, yung kanyang dugo, yun ang nagpatigil. Balikan natin ang Ezekiel. Ezekiel chapter 18. Para to compare with Exodus chapter 20 ng ano meron sabi na Ezekiel chapter 18. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magpapasa ng kasamaan ng ama, o ang ama man ay magpapasa ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay magiging sa kanya, 20. at ang kasamaan ng masama ay magiging sa kanya. So, ito, sabi dito, taas natin ang basa. Verse 2, what do you mean by using this proverb concerning the land of Israel? And saying, the father eat the sour grapes, but the children's teeth are set on edge. Ano ibig sabihin nito? Ang tatay ang kumain ng maasim na ubas, ang mga anak, ang ngipin ng mga anak, ang siya ng ilo. Pero pagdating ng verse 3, as I live, declares the Lord your God, you are surely not going to use this proverb in Israel anymore. May pagkakaiba to rito sa may pagkakaiba to sa Romans 5:12. Ay, kaya nga kinukunik. Paano natin makukunik eh? Hindi na raw po pwedeng, ito, Ito kasi, maging kawikaan. ito kung Bishop na natatandaan ko to. Oo. Sinabi kasi na ito'y kawikaan nila noon. Oo, Pero ito, binago to ng Diyos eh. binago na nga. Oo. Pagdating kay Ezekiel, sinabi niya na Oo. ito na yung problem. Ibig sabihin, binago na rin ba? Pwede na rin mabago sa atin. Kung binago na to sa Ezekiel, meaning to say, sa panahon natin ngayon, pwede rin mabago. Ano naman? Oh, Bishop. Pero ito Applicable pa ba ngayon? Ito kasi ibig sabihin dito, parang, halimbawa, namatala yung tatay. Minsan, sabi ko, anak mo sa'yo, kailan maapektuhan niya kasi tatay mo. Oo. Kasi kung siya magkakasala, yun ang kapapagsahan ng Panginoon. Oh, kasi dati, yung sa Proverbs, hindi kasi ganun yung yung ang kanilang ginagawa. Kaya nga, sabi nga huwag nyo na gagamitin yung kawikaan na ito simula ngayon. Sabi ni Lord hindi na applicable ngayon ito. Sabi dito ng Proverbs, ay ng Ezekiel. Ito, Bishop. Verse 4, teka muna, talikod lang to. Behold, sabi ng verse 4, all souls are mine, the soul of the Father as well, the soul of the Son is mine. Sumunod na pangungusap, the soul who sins will die. Bishop. Ito, at saka yung panahon natin ngayon kasi, ito nga si Ezekiel, binago na ng Diyos to. Okay. Pero yung sa atin kasi ngayon, yung pinag-uusapan kasi doon, ang conclude. Kasalanan ni Adan, pinag-usapan naman natin. Kasalanan ni Adan. Pwede bang hindi na umepekto sa atin yung sumpa sa naging kasalanan ni Adan? Kung tayo Kaya nga, inaano natin Kung nakikristo tayo, Oo. Bishop, hindi na epekto yun. Dala-dala na natin ang kasalanan mula pa doon sa ni Ibat Adan Sinner ng tao, Oo, sinner ng makasalanan tao. ng tao. Pero, pwedeng magbago, tama ba? Pwedeng magbago ang senaryo o sitwasyon. Pwede, Bishop. At sa pamamagitan ni Adan, nag-spread yung virus ng kasalanan. Kasunod ang kamatayan. Ni antidote na. Pero sunod noon, subalit sa pamamagitan ng isang tao. Yun na yun, Bishop. Di ba? Meron na naman isang subject no? Through Adam, yun nga. Pumasok ang kasalanan, kasabay ng kamatayan. Pero sa pamamagitan naman ng ating Panginoon Jesucristo, pumasok ang biyaya, ang grasya. Tama. So, pwedeng hindi na mangyari. Pwedeng talagang yung Ezekiel chapter 18, no? Although nagkasala tayo, pero meron tayong pag-asa sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. No? Sabi niya ni Pastor, siguro kung nasa ibang religion ka or whatever, tuloy-tuloy yung kamandag na Kung wala kasalanan. ka nga, Bishop, kung wala ka kay Kristo. Tuloy-tuloy, yun nga, kaya nga si Kristo nga. Bawa, alam mo na si Kristo kapag ligtas, tapos hindi mo siya tatanggapin. Ay, sigurado, Oo. dire-diretso sa akin mo.
isunta. Ayan. So, ayan, nasabi ron, ano? Sa Ephesians chapter 2, verse 1, Yun. Maganda doon. aklat ng Epeso, kapitulo 2, talatang 1, ang sabi, At kayo binuhay niya nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Inyong mga pagsalasal at mga kasalanan. sabi, and you were dead in your trespasses and sins. Ano po? Kayo ay mga patay, no? Dahil sa inyong mga Kasalanan. pagsuway Pagsuway. at mga kasalanan. So, yun ang ano, no? Pero dati yun. Pagdating ng talatang 2, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Amen? So, dati yun. Kaya nga, verse 3, among them, we too, all, formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, verse 4, ito na, no? Being rich, sabi roon, ano? In mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. No? So, by grace you have been saved. Amen. Amen. So, pwede palang maputol yun. Amen. Diba? Right. Yung kamandang na kasalanan na yun. Diba? Christ lang din Through siya. our Lord. Kaya nga, napakahalaga nung... Sinulat na din po mismo sinabi Kaya pala ni siya Paulo sa bumaba. Ephesians. Kaya pala siya nagkatawan tao. Diba? So, chapter 4, verse 18 ng Ephesians, sabi po diyan, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. So, sabi nga, through Adam, sin entered, at death entered through sin. Ano po? So, at lumaganap nga. Bakit? Kasi nga, personally, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay makasalanan. Di ba ba? So, ang nakakalungkot, mayroong mga grupo ng pananampalataya, kahit bata daw, baby, pag namatay, impyerno. Mali. Pag hindi elect. Oo. According to them, pag hindi elect. Pagbinis. Di ba? Automatic yun. Oo. Kagbata namatay. Kasi nga, yun nga ang kanilang doktrina. Merong dugong makasalanan ang tao, kahit baby. Paano natin i-depensa yun? Kung ang nanay makasalanan, ang bata, doon sa tiyan, automatic matay yung langit yun. Yun nga. Mali yung doktrina na... Yun nga, halimbawa, tama, ito, senaryo, magulang niya, unbeliever, for example, namatay, pagkasilang pa lang, saan mapupunta? Langit talaga yun. Para sa kanila, dahil unbeliever ang mga magulang, impyerno ang batang yun. Sa limbo. Diba? Sa Katoliko naman, may limbo-limbo pa, limbo-rak pa, di ba? Pero, ayun nga, so ang bata kasi, may ang tawag doon, yung tinatawag na innocence perfection. Yun ang ano noon, innocence perfection sa mga batang namamatay. Oo. Ibig sabihin, although likas na makasalanan ang bata o ang tao, pero wala pa kahit isa na nagawang kasalanan ang bata na yun. Diba? Magkakasala pa lang. Di ba? Pagka lumaki na, di ba? Pero wala pa siya. By the grace No, of God. inosente talaga. Yun kaya hindi natin pwedeng sabihin impyerno. At ang kanilang basehan, pag hindi elect ang magulang, pati batang mamamatay, impyerno rin. Di
Itong matindi, no? Hinatulan na yun. Pag-elect naman, Oo. Pag-elect, oo. Yung doon nakabase sa election eh. Yun. swerte ng mga okay. Ayan, yung mga Good time, good time. mga babanggain natin mga katuruan na yan. So, malinaw po, no? Kaya ang taong makasalanan, walang kapag-asa matubos sa kanilang kasalanan. No po? Hindi sila matutubos sa pamamagitan ng pagsapi sa anumang relihiyon. No? Isang persona lamang po ang pag-asa ng mga tao na ito. Lahat tayo, kasama tayo. Lahat ng religion. Kaya pag hindi ninyo kinilala ang ating Panginoon Jesucristo, kawawa kayo. Hindi namin kayo hinahatulan, pero papunta kayo impyerno. Tama ba? Tama po. So, biblical yun eh. Biblical. Yun ang ano eh. Si Kristo ang natatanging pag-asa ng sangkatauhan. Muslim ka man. Tama ba? Oo. Buddhism ka man. No? Islam ka man. O Roman Catholic ka man. Legal. Lahat po ng mga religion na yan. Ano? Amen. Kailangan nyo ang ating Panginoon Jesucristo. Huwag nyo ignore ang ginawa. Sige. Kaya Solos Christus eh. No? Service Christus. Pangalawa, God's desire is for man to be restored to life. Yun. Restored to life. 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 6. Sabi doon, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all. Yan yung talata, ah. Dito, ano to, no? Maraming sapul ditong mga Calvinist. Tama ba? Kasi sa Calvinist, exclusive eh. Di ba? Exclusivity. No? Sabi yung John 3:16, ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. So, lahat ng tao mahal ng Diyos. Tama ba? Si Kristo, namatay ba para sa lahat ng tao? Oh, di ba? Yung ano, no? Para sa kanila, si Kristo namatay lang para sa elect. Opo, sa mga elect. Tamo. Pero lahat ng tao mahal ng Diyos. Oh, di ba? Yun ang kanilang ano eh. Samantalang napakasabi doon eh, whoever believes in Him. Oo. Tapos man-made na naman, doctrine. Kaya sumampalataya dahil elect yan. Yan na naman ang kanilang, panlaban na naman doon. Yung mga sasampalataya, mga elect yun. Pero ako, Bishop, At binigyan ng Diyos na kakayanan sumampalataya. Pag ako nangaral, Bishop, sinasabi ko diretsaan eh. Boldness. Lahat tayo nilikha ni Lord. Pero hindi lahat anak ni Lord. Yes, tama So, naman. sabi ko, Oo. bakit man? Sinabi niya sa 1 John 1:12 eh. Di ba? Napakaliwanag. Yan So, tuloy ko lang to. Sabi, this is good and acceptable in the sight of God our Savior. No? Who desires all men to be saved. Tingnan mo Verse 4. God desires all men to be saved. Not only the elect. Desire ni Lord. Pero ang tao, walang desire Diba? na maligtas. Gusto ni Lord, sabi ng talata, lahat ng tao maligtas. No exclusivity. Amen. Diba? Ino-offer lahat sa lahat ang kaligtasan. Diba? Kaya mag-pray kayo, pag-pray ninyo. Kasi kung merong nakatalagang maligtas at hindi maliligtas, anong effectivity ng prayer? Di ba? Anong bearing ng prayer? Ano ba? Tama po. So, yan, sabi ro, desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Di ba? God desires all men.
to be saved. And God desires all men to come to know to the knowledge of the truth. Sabi ng 1 Timothy, napakalinaw niyan. Ito naman ang didiinan ng mga iglesia ni Cristo. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang taong si Jesu Cristo. Doktrina. Diba? Samantalang ipinapakita ng konteksto, no? Ang tinutukoy dito si Christ nga eh. Si Christ, Yung hinaw eh. Sabi niya, for there is one God. Ang tinutukoy dito, yung subject dito si Christ. Ito, God our Savior. Yung kinuha lang nila yung the man. Yun, the man Pero Christ tinutukoy dito, Jesus. Christ alone eh. Hindi ka nila maintindihan eh. Yun nga eh. Bakit hirap nila intindihin? Hindi nga nila titingnan yung verse 3, verse 4, Sobrang verse 5 lang. kailangan- Tinatanggalin talatang 5 eh. Sobrang kailangan din ng reading and hearing comprehension talaga. Oo, kaya nga napakalaga ng Pag contextual, talaga. di ba? Kasi Tingnan ito, yung context. linaw-linaw oh. Ay, tignan mo pa to sa NLT sa ibang Yes, oo. translation. At tinutukoy dito, yung subject na tinutukoy na God is the Lord Jesus Christ. Kaya nga, di ba? Meron tayong mediator eh, between God and man. Between man and God. Kinompleto lang ni Paul eh. Yun nga yung ano eh. Kaya mainam talaga. Kaya alam niyo po, ang nakakalungkot kasi sa mga ibang pananampalataya, para tumugma sa kanilang doktrina, tatanggalin ang isang talata. At doon lang pupukus. Yes, isang talata na yun, aalisin yun sa context, tsaka bibigyan ng kahulugan ayon sa kanilang doktrina. Ang proper interpretation po ng Word of God, isang talata, ibalik mo sa pinanggalingan. Nandiyan. Laging ganun. Di ba? So, kung may subject ang context, may subject ang isang chapter, may subject ang isang aklat na yan. Amen? Para magiging malinaw yung ating Amen. pagbibigay ng kahulugan. Kaya, ang dami na sumablay. Kaya, ito yung hamon sa atin. No? Katulad ng nakaraan, pinag-usapan natin about pangit ba si Christ? Di ba? Oh. Kasi nung inilarawan ni Isaiah, chapter 53, wala kang makikitang kagandahan sa kanya. Ibig ba sabihin, nung pinanganak siya, pangit na siya? Excuse me ah. Maitim siya, negro siya, pango siya, Ang whatever. dami very deceitful post sa Facebook, Twitter na pinapakita na. So, nag-create na tong mga ungas na to. Oo, ano, sa theology. Theology. Oo, Siya, anong Hindi ko araw? pangit si Jesus Christ kasi si Jesus Roque ka, gwapo eh. Sip-sip! Out of context yan. Out of context tayo ha. Si Christ ang subject. Sabi ko nga, solos Christus lang tayo. Ano ka out of context. So, Hindi na diploma? Ano si nila? Gusto mo siya pilot ka ta? Kala mo kukuha mo sa sipit yan. so ganyan kahalaga ng context. No? Hindi kayo maliligaw. No? Marami na sumoblay eh, di ba? Kagagamit ng mga talata, di ba? Na hindi naman nakaayos sa konteksto. Okay, so yun nga. God's desire for man to be restored to life. No? John chapter 10 verse 10. At sabi nga ng verse 6 ng 1 Timothy, no, chapter 2, who gave himself a ransom for all. You know, may all na naman. All. Di ba? Ganun ba? Isa dudugtungan yan. Ransom for the elect. Kaya nga. For all to be For all eh. justified in due time. Hindi nila kinukuha yan. Pag may nakita silang tugma sa kanilang doktrina, yun lang. Pero ito, itsapwera ito. Hindi nila kukunin yan. Set aside nila yung talata na yan. May pangalan siya yan, Bishop eh. Gawa ng lamsa. Total ano na. Diba? Lamsa version. Oh. So letter C, in order for this to happen, man must be redeemed and restored. Someone must pay the price for man's redemption. Redeem, Bishop? Redeem, past tense. Redeem. R-E-D-E-E-M-E-D. Redeem.
So, someone must pay the price for man's redemption. Hindi natin pwedeng bayaran, hindi natin kayang bayaran personally. At hindi pwedeng bayaran ng isang tao ang kasalanan ng ibang tao. No? Si Kristo lang po ang qualified. No? Siya lamang po ang may karapatan para magbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen? So, ganyan kahalaga po yun. Letter D, no man of Adam's race can redeem man because all are in the same sinful condition. O, yan, sinasabi ko kanina. Blanco po, Adam's race. R-A-S. Oh, no man of Adam's race. R-A-C-E. Adams. A-D-A-M tapos with S. Race. Lahi ni Adan. Sabi po ng Awit 49 verse 6 to 8, those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother. Oh, kahit pera, hindi pwede pambayad, ano? Diba? Yung wealth, yung riches, no? Hindi mo pwedeng ipambayad yun sa kapatid mo. Nor give to God a ransom for him, for the redemption of their souls is costly. Diba? Ang ipinangbayad ni Kristo ay dugo. No? It is all by the blood of our Lord Jesus Kaya nga, Christ. Bishop, yung tulad ng sinabi natin na may dugo ba siya ni Adan? Si Christ. Eh, dito ka naglalagad na lang, oh. Hindi mo pwede pagtubos yung dugo. Kung may dugo siya ng tao, talaga, eh, hindi siya pwede pagtubos. Oo nga, di ba yung pinag-usapan natin? Kasi nga, anak siya ni Mary. Meron bang dugong nananalaytay kay Jesus Christ galing kay Maria? Mayroon. Oo. Mayroon. So meron ba? Di ba? Kasi kung meron dugong nananalaytay kay Maria, no? Mula patungo sa ating Panginoon Jesucristo, eh meron siyang dugong, kasi si Mary makasalanan din yan. Di ba? Nangailangan din ng tagapagligtas, aminado rin naman siya. So, yun ang ano. Kaya ang tawag doon, sabi ng mga Katoliko, Immaculate Conception. Di ba? Yung mahimalang pagkakasilang sa kanya. No? Kahit kay Joseph, walang dugo. Siyempre, lalo na. Di ba? So, ang issue na lang kay Mary. Pero, Bishop, side-step na Paano mo dedepensa yun? Bishop, side-step na ng konti, Bishop, ano? Siyempre lang. Kasi sinabi din sa Son of David din siya. Kaya paano siya naging Son of David kung wala siyang dugo? Di ba? Sabi doon, Son of David din siya. Eh, paano siya kung wala siyang dugo? Sabi, May dugo siya. Hindi, dugo niya, sabi, Son of David doon eh. Sabi, hindi may dugo talaga siya ni Maria kasi si Maria naka-linkage sa ano eh. Si Joseph eh. Sa ano ni Eh, paano nagkadugo? Wala naman silang contact sex. Oh. Serving na tayo. Inilagay nga sa sinapupunan eh, di ba? Matik, di ba? Kasi nga, Nadaanan ba ni Jesus Christ yung process ng ano, bago ipanganak, may pumuputok na panubigan? Di ba, common sa mga babae, bago manganak, Oh, may mauna yung panubigan? Oo. Hindi po pwede walang panubigan. Wala na, cesarean na yun. Na hindi At saka yung pusod ng ano, pusod ng bata, nakarugtong sa pusod ng nanay, di ba ginugunting yun? Opo. Kaya ano, walang ano yun, no? So dahil nga, di ba sa tiyan pa lang kumakain na yung bata eh. Pag kumain ng nanay, di ba? Ginawa lang siya incubator. Ha? Parang ginawa lang incubator si Maria. Immaculate talaga kung ang ano, no? Kaya lang yung practical na pag-iisip, di ba? No. Eh si Kristo naranasan niya yung process eh ng paging bata, nag-increase ng wisdom, di ba? Pati stature, di ba? Galing sa nanay, sa tiyan ng nanay. So, Yung kasi Bishop, ano ng pagsabing tao kasi.
Yun ang procedure. Oo, hindi pwede lumabas na lang agad. No? Mabuti sana kung Hindi ka lalaki. sana galing sa kawayan, hati kawayan, lumabas yung ano, di ba? Tsaka walang tao, Bishop, na pagkapanganak, tumatakbo na agad. Oo nga, Hindi process pwede eh, yun. di ba? Oo. Yung process talaga ng pagiging tao. Halimbawa, Sinampanan talaga yun. halimbawa, ang kausap nyo, Catholic. O, debater ng Catholic. O, paano nyo lalaban yun? Di ba? Yung mga ano na yun. Paano may puprove na walang dugo na nananalaytay kay Christ galing kay Maria? Kailan marami ang bersino na Di ba? Kahit isang talata lang. Di ba? Wala isipan. Di ba? Okay, tuloy natin muna ito. Sabi na 1 Peter 1:18 to 21, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Yun ang blood, ano? Yun ang dugo. So kung meron dugo kay Maria, may spot yun. Tama ba? May blemish yun. Eh yung dugo ni Christ na pinantubos niya, without spot and without blemish. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last time for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Letter E. God cannot overlook man's sinful condition because He is holy. Overlook. His holiness must be satisfied. Ano ibig sabihin nito letter E? God cannot overlook man's sinful condition. Sa Tagalog yung overlook. Hindi ka mababaliwala. Binaliwala. Hindi binaliwala. Oo. Diba? Hindi siya bagkos yung nagsawalang bahala, no, parang ganoon na. Same na rin ang ibig sabihin, ano. So kaya napakahalaga nun. Tingnan nga natin Romans 8:3 to 4. Romans chapter 8 verse 3 hanggang 4. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang tinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Amen. Romans chapter 8 verse 3 hanggang verse 4. Sabi ng, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh. No. Kailangan talaga magkatawan tao. Debate na naman ito, Bishop. Oo, ang dami nga no? Simple flesh eh. Oo, yan. Yes. Yan. Son in the likeness of sinful flesh. So may paghahambing. His own Son, no? Nagkatawan tao, katulad, kahambing, kahalintulad ng taong makasalanan. No? Anong purpose? And as an offering for sin. No? He condemned sin in the flesh, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen? So ito pa yung talata ng mga ng mga once saved always saved. Romans 8:1.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yun know. Wala na raw condemnation. Diba? Wala nang hatol. Pag na kay Kristo ka na, pag tinanggap mo na si Kristo, kahit mabuhay ka na sa kasalanan, mag-enjoy ka na ng kasalanan. Sa Diba? Tagalog kasi Bishop, umitin. Sa King James kasi Bishop, may kulang. Yeah. Mas maganda sa English basahin. Yung Romans chapter 8. Oo. Wala. Sa mabuting balita, di ba? Kasi putol eh. Ang nakalagay kasi doon, who walk not after the flesh but the spirit. Yun, may kasunod eh. Una. Yun ang tinanggal nila. Kaya naabuso ang kaligtasan. No? No, yun ang mga ano. Tama yung sinabi mo. May kasunod, ang kasunod, those who walk not in the flesh, but walk in the spirit. Kung kay Kristo ka, Mm. kailangan mo kang lalakad sa labas. Oo. Wala kang hatol. Pag sinabi niya po, upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yun. Yeah. Oo, di ba? Pero sa Romans 8:1 kasi, pag binasa mo yun, pag Tagalog, medyo- Tagalog, oo. Diba? Wala nang Medyo hatol sa sino mang context. na kay Kristo. Kasi wala nang hatol, period, tapos na. Oo. Hindi tayo hinahatulan ng kautusan dahil kay Kristo. So, Siya ang linaw ng binabanggit mo sa verse 8. Sabi nun, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan. Kaya nga pero pag binasa mo pa, kahit na tinanggal nila yung ano doon, pag binasa mo yung teksto niya, malalaman mo. Yung carnality, yan doon eh. tingnan niyo yung senaryo ng 8:3 and 4. Merong lamang makasalanan. Tama? Lahat ng tao, lamang makasalanan. Bumaba ang laman na walang kasalanan. No? Yung senaryo, di ba? Referring to our Lord Jesus Christ, spotless. No? So, etong walang kasalanan na naging laman, naging tao, tutubusin niya ang taong makasalanan. Siya lang ang qualified para mag-redeem dito. Amen. Kaya kailangan niya magkatawan tao. Di ba? Di ba naisip yun na bakit ang mga demonyo, Satanas, nagkasala din? Bakit hindi tinubos? Di ba? Napakahalaga ng tao sa Diyos, ano? Oh. Angel yun. Angelic being yun, di ba? Mga ano yun. Hindi sila binigyan ng chance. Pero walang hakbang ang Diyos para ma-restore ang mga demonyo o kampo ni Satanas. Pero ang tao, nang mag-asala ang tao, nag-isip na kagad ng paraan ng Panginoon. Doon pa lang, nung nagkasala sila, hinanap na sila o nilapitan na sila. Diba? Hanggang ngayon, no, pinakalundo. Si Kristo ang pinakalundo ng katubusan ng sangkatauhan. Amen? Hindi po pwedeng matubos ang tao na ito. No? Kahit sarili niya, hindi. Kahit gawa, hindi. Kahit mag-donate ka pa, ubusin mo pa ang pera mo. Hindi ka matutubos sa kasalanan mo. Impyerno ka. Tama ba? Kahit magpakabuti ka, ayaw sa iyong sarili pagpapakabuti. Hindi ka matutubos. Amen. Kailangan mo kilalanin ang nagkatawang taon Diyos na walang kasalanan na tutumubos sa iyo. Amen. Kaya napakahalaga ng kanyang pagkakatawan tao. Amen. Hindi lang ini-overlook, kundi Oo. inubos. Hindi niya hinayaan. Hindi na Diba? hinayaan. Talagang nag-take ng inisyatibo ang Diyos. Alang-alang sa iyo at alang-alang sa atin. Bawat sa po sa atin. Amen? Ganda ng senaryo na pinapakita rito. Yun nga. Sabi ng NLT, the law of Moses could not save us. NLT. Ang batas ni Moses na itinuro sa kanila, hindi makapagliligtas yun. Shadow pa rin yun ni Christ. Si Christ pa rin pupunta yun. Diba? No? Because of our sinful nature. But God put into effect a different plan to save us. Sakop nito ang Israelita at ang mga Gentile. Diba? He sent His own Son in a human body like ours. Sabi ng NLT, He sent His own Son na merong human body katulad ng tao. Amen?
except that ours are sinful. Yun ang kaibahan. Diba? Yung tao na tutubusin, sinful. Pero yung human body ni Christ, hindi nagkasala, walang kasalanan. Tama ba? Sabi rin eh. God destroyed sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Ang ganda na sinasabi, no? God destroyed sins to control over us. Anong paraan? By giving His own Son. Kaya without Christ control ka ng kasalanan. Kontaminado ka ng kasalanan ng tao. Hindi natin kayang tanggalin ang kasalanan na yan. Virus na yan na nananalaytay na sa katauhan ng mga tao. Kaya kung hindi kikilalanin si Kristo, kawawa ang tao. No? Kung Ligtas na sila sa pira nila. Yes. Oo. Ayan, so thank you for watching Kagawad Vice. Thank you po. Of course, yung mga kasama po natin diyan. Vice Granado. Yan. Okay, so tuloy ko lang itong binabasa ko sa NLT, no? Sa Romans 8:3. Sabi roon, God destroyed sin's control over us. Ano paraan? By giving His Son as a sacrifice for our sins. Di ba? Ang ganda nun, no? Merong sacrifice no? Nagsakripisyo talaga dahil sa ating kasalanan. Pero siya na walang kasalanan, nagsakripisyo. He did this so that the requirements of the law would be fully accomplished for us who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Amen. Yung mga tinubos, ano mangyari? They did not follow the sinful nature, their sinful nature, but they follow the Spirit. Yun ang mga nangyayari, no? Yun ang kaya tingnan nyo, yung mga kumikilala lang kay Kristo na babagong buhay. Pagka relihiyon ng basihan, paramihan kayo dyan. Palaaway. No? Tuturuan pa kayo pumatay niyan Tuturuan pa kayong magloko, di ba? Pero kay Kristo, nababago buhay ng mga tao. Di ba? Kasi natin yan, karanasan natin yan. Tayo, mga talamak tayo sa kasalanan dati. But by the grace of the living God, yun pala yung epekto ng dugo ni Kristo na pinantubos sa atin. Amen? Yung iba sa atin, dating adik, dating babaero, dating lalakero, dating... Di ba? Pero, it is all by the grace of the living God. Amen? O, letter F tayo. If sinful man is to be redeemed, a sinless man must die. O, yun sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Dito ibinasa natin sa 8:3 and 4 na yan. Napakahalaga niyan. Pag naintindihan ng mga tao natin yan, ganda ituro no? Or pay the wages of sin for sinful man. Amen. Number 1, God could not redeem man as God. Ang Diyos daw po, hindi niya po tinubos ang tao sa pagkakatawan Diyos. Di ba? Kasi nga ang tutubusin, tao, kaya kailangan magkatawan tao. Di ba? So, number 2, angels could not redeem man because they are not like substance. Ang mga angel daw po, hindi na pwede nila itubusin ang tao. Kasi angel sila. They are not same substance. No? Kailangan ang tutubusin mo, sabi ko nga, kung hayop ang tutubusin mo, kailangan magkatawang hayop ka. Di ba? Dahil tao ang tutubusin, kaya kailangan magkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay kailangan magkatawan tao. Yung ganda na di ba? Pinapakita rito, no?
Kaya kailangan sinless ang tutubos. Dahil ang tutubusin, sinner. Ma-appreciate natin yung ano, no? Number 3, the Redeemer must be a near kinsman. Near kinsman. Alam niyo yung kinsman Redeemer? Yes po. Di ba nangyari yan kila Boaz? Kay Ruth? Kay Naomi? Di ba? During their time. So, ibig sabihin, one of Adam's race. One who possessed flesh and blood, and yet having no sin of his own. Ano po? Si Christ, naging tao, nagkatawan tao, hindi kailanman nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. No? And letter G, if man is to be redeemed, God Himself must become man. Oh. Diyos mismo. Kaya Diyos si Kristo. Diba? Tama? Tama. Kailangan magkatawan tao ang Diyos. Kaya huwag niyo ipipilit na tao lang siya. Ang termino, Diyos na nagkatawan tao. Yes. Diba? Isaiah chapter 7 verse 14. Matthew 1:22 to 23. Sabi ron, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Interpreted God with us. Na ibig sabihin nga, God is with us. Kailan nangyari? Ilang libong taon yan? Nung binanggit ni Isaiah yan, prophecy pa lang yan. Bago dumating sa Mateo chapter 1. Almost an ambition. Di ba? O, halimbawa na panahon ni Nabucodonosor. Almost 500 years. 586 years nung i-conquer ni Nabucodonosor ang ang Jerusalem. Almost 500. 722 nung i-conquer naman ng mga Assyria ba? Ang katagal ang Yung mag-aaral natin sa Old Testament, di ba? 400 years silence, di ba? Assyria. Kaya daan taon. 400 yung silence. From Salamat. Old Testament. Yung bago ang kaganapan, Opo. Tagal, no? Tagal. 500 years mahigit. Inip ka ro. Kahit paghihintay ng mga Jewish, nagkanya-kanya na sila for 100 years. Years of silence, walang prophet. Oo. Kanya-kanya muna tayo. Tagal eh. So sa Matthew 1:22, so all this was done that it might be fulfilled. No? Ano yung mapupulfill? Yung 7:14 Isaiah. The fulfillment of Isaiah 7:14. Isaiah chapter 9 verse 6, di ba? Which was spoken by the Lord through the prophet. Oh. Spoken by the Lord through the prophet. Through the prophet Isaiah. Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Amen? So, ano po yung mga dahilan? Bakit kailangan magkatawan tao ang ating Panginoon Jesucristo? Ilang ano yan? 6. Una, because man is a sinner and such is under the death penalty. Pangalawa, God's desire for man to be restored to life. Ganda ng desire ni Lord, ano? And letter C, in order for this to happen, man must be redeemed and restored. Someone must pay the price for man's redemption. And letter D, no man of Adam's race can redeem men because all are in the same sinful condition. And letter E, God cannot overlook man's sinful condition because He is holy. No? Amen? And letter F, if sinful man is to be redeemed, a sinless man
must die. Amen. So, very appreciated natin ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Roman number 3. When Jesus became man, how did his relationship to God the Father change? May nagbago ba? No? May pagbabago ba? Letter A, prior to creation, the three persons of the Godhead dwelt in a state of equality in relation to their divine person. No, kailan sila equal? Kailan equal? Equal ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in relation, in connection to their divine person. Sa pagka-Diyos, equal. Walang mataas, same. Di ba? Sa mga function lang, nagkakaroon ng mga sa mga ginampanan. Pero pag pinag-usapan ng pagiging Diyos, equal. Di ba? Kaya nga sabi ni Christ I and my Father are one. No, mabigat na pananil tayo sa mga pandinig ng mga Jew. Di ba? Equality. No. Sa pagiging Diyos equality. Number 1, Jesus was equal with God in Philippians 2:6. Basa nga. Philippians 2:6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. No? Dito mo yung kanyang humility, no? Yung humbleness niya. Taglay niya ang kalikasan ng pagka-Diyos. Pero hindi niya raw pinagpilitan ang pagiging kapantay niya sa Diyos. So, merong equality. Amen? Amen? Kaya, sa atin, we believe in God in three distinct persons. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? Equal pagdating sa divine person. No? Sa divinity. Okay, 17:5 nandyan. Basa. Sabi ron, and now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Dito inuutusan niya si God the Father. Inuutusan ba o nakikiusap? Sinabi niya to, di ba? Ngayon, Ama ko, luwalhatiin mo ako. No. Anong kaluwalhatian? Kung anong kaluwalhatian meron ako nung kasama mo, kapiling mo ko, di ba? With the glory which I had with you before the world was. John 17:5. So, anong lumalabas dito? Si Kristo ba at yung Ama? Isang katauhan? Yeah. O Christ is distinct from God the Father, and God the Father is distinct from God the Holy Spirit, and the Holy Spirit is distinct from God the Son. But we believe in one God, in three distinct persons. Letter B. In the incarnation, Jesus submitted himself fully to the will of the Father. Sa kanyang incarnation of Jesus. Kailan to? Kailan to incarnation of our Lord Jesus Christ? Incarnation. When He became flesh. Nung nagkatawan tao. Di po ba? So, this involves several things. The will of the Father, in blanco.
Ito. Ganda ito. He was begotten of the Father in His humanity. Number 1, no? Psalms chapter 2 verse 7, Luke 1:35, John 6:57, Matthew 1:16. Oh. Ano sabi ng Psalms 2:7? I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Di ba? He was begotten of the Father in His humanity. Ano sa Tagalog nito? He was begotten. What does it mean? Sino may sabi nito sa chapter 2 verse 7 ng awit? It was the statement of God the Father? It is the statement of God the Father? Kanino pangungusap ito? Yes. Statement ng Father. Oo. Oo. Nasabi ron, today I have begotten you. Ibig sabihin, may araw. May particular day. When was that day? When Jesus became flesh. That is particular day. No? Ba? Pero as God, meron siyang pasimula. Bilang Diyos. Hindi na siya simulat ng Micah 5:2. Tingnan niyo Micah chapter 5 verse 2. Ano sabi? But as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. Ang ipapanganak, ipapanganak yun, si Kristo. Diba? Saan daw galing? Saan daw nagmula? Tagalog po, 5:2 ng Micah. Ang kanyang pinagmula ay Yes. ng pasimula. Mula ng pasimula. At kinlaro yung mula ng pasimula, At walang hanggan. walang hanggan. From the days of eternity. Ang everlasting. Oo. Diba? The subject is all about Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Amen? So, ibig sabihin, may pasimula ang Panginoon Jesucristo kailan? Kailan? Pinanganak siya sa Ha? John 1:14. Nung siya ay ipinanganak, Pinanganak. nung siya ay nagkatawan tao, meron siyang pasimula. Pero sa kanyang pagiging Diyos, ang pinagmulan niya from long ago, from days of eternity. Kaya dapat natin sisipatin lagi si Christ sa dalawang aspeto. God and man. Man and God. Kaya minsan nagsasalita siya bilang komo na tao. Nauhaw, napagod, natulog. Tao. Pero malinaw, ang Diyos hindi natutulog. Hindi mapapagod. Di ba? Kaya meron siya sinasabi ko minsan, Eli, Eli, lama sabachthani. Di ba? Nauuhaw ako. Tapos may mga tanong, sino nakakaalam ng kanyang muling pagparito?
Nagsasalita siya na ano. Sabi, kung Diyos siya, bakit hindi niya alam? Di ba? Nagsasalita siya bilang tao. Di ba? Bilang nasa laman. Bilang nasa laman. Kaya pakalalim, di ba? Lalim ng ano yun, no? Pag hindi mo siya maarok talagang ano, yung common, mahirapan kang i-explain. Kumbaga. So, yun po yung mga talata. Sabi na 135 ng Matthew, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, the Holy One is to be born, will be called Son of God. Yung ipapanganak na Son of Man, dalawang title. Son of Man, Son of God. Amen. Magkaiba na naman yun. Di ba? Kaya pag binasa mo ang Book of John, pinoportray ni John si Christ as God, Son of God. Pag binasa mo ang Luke, pinoportray ni Luke, Son of Man. Taguri sa kanya, Son of Man. Diba? Pag binasa mo ang Mark, ano pinapakilala si Kristo? Servant. Diba? Pag binasa mo ang Matthew, pinapakilala si Kristo, King. King of Israel. Amen? Kita may mga kanya-kanyang diin. Ang gospel may kanya-kanyang diin. Para ipakilala yung isang persona na ito. Amen? Glory to God. Sarap na mag-aral, di ba? Okay, sabi ng John 6:57, as the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Oh, di ba? Ang ganda na sinabi. No? So, God was Jesus' Father, not Joseph. Amen? God was Jesus' Father, not Joseph. Saan may blanco ba kayo? Wala pa. Sinano ko lang yung mga talata. Luke 3:23. In other words, ang Diyos Ama, ang Ama ni Kristo, hindi po talaga si Joseph. Amen? So, sa Matthew chapter 1, verse 15 to 16, Eliud begat Eleazar, Eleazar begat Matan, and Matan begat Jacob, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. At alam natin sa kwento, walang sexual relationship na namagitan between Joseph and Mary. Amen. At ayon sa kwento, hindi sinipingan ni Joseph si Maria hanggat hindi pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. So, number 2, he was sent by the Father. John 3:16 to 17. Sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Amen? Hindi raw isinugo ang anak para hatulan ang sanlibutan. No? Anong purpose ng pagsugo? Iligtas ang mundo o ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Talatang 18. Basa. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang di ba klaro na naman yan? sumasampalataya. Dito na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang Hindi sinabi diyan, hindi hinatulan ang mga elect. Di ba? Oh. At hinatulan na ang mga reprobate. Napakaliwanag. Sabi na, hindi hinatulan Ang mga sa sanlibutan ang mga sumampalataya Amen. sa bugtong na anak.
Ang twist na Bishop, kaya nga siya sumampalataya, elect Yun na naman. Ngunit, Dagdag na lang yun. Human Dagdag na lang. teaching na naman yun. iba, bawal yun. Oo, Bawal sa kaya Bible yun. Revelation, wag mong dagdagan. Kasi nga kung tignan nyo ha, kung ang Diyos na nagtatakda na hindi maliligtas, di ba? Hindi na ako maglingkod. Yung sabi Kaya ko, nga, reprobate ka pala, wala ka ng pag-asa. Wala na pag-asa. Oh, ikaw, dito ka. Ang problema, Bishop, doon sa teaching na ganyan, kahit na tumanda ka pa dyan, pagka tumalikod ka, hindi ka pa rin elect. Wala ka nga pag-asa. Kahit sumampalataya kapag hindi ka elect, ganun pala yun. Di ba? Kasi yung natin, ganito ang kaligtasan, initiative yun ng Diyos. No? Created ng Diyos. Gawa ng Diyos. No? Siya lahat. Wala tayo partisipasyon diyan. Tama ba? No? Buong-buo yan. Kay Lord galing yan, ha? At itong kaligtasan na ito na buong-buo na ang Diyos ang author, ini-offer niya sa tao. Yung response ba? na kailangan niya. Yung response. Yun, kaya nga. Kaya wala kang pagmamalaki diyan. Wala tayong party diyan. Ngayon, dahil ini-offer niya sa tao, binigyan ng opportunity yung mga tao. 1 Timothy chapter 2. Di ba? From verse 1 hanggang 7. Di ba? Tanggapin mo man yan, hindi ka pwede magmalaki. Di ba? Kasi nga sa kanya galing Biyaya na lang ng Panginoon. Merong kaligtasan. Tingnan nyo, dahil may kaligtasan na ini-offer ang Diyos, kung wala yan, wala talaga. Pero may sila pamatay ng versikulo. Yung sabi sa Philippians na before the foundation of the world. We are, sabi lang, bago pinanagang sanlibutan, parang chosen na tayo. Ganun kasi yung sa versikulo. Chosen for what? Basta yun ang pagkakasabi. No, kaya nga. Sige, bigyan kita ng sample. Yun kasi yung pamatay nila. Romans 8:28, 29 to 30. Sige, tingnan natin. Sample lang ng chosen. Kasi ito sa ginagamit nila. Sabi ng 28 ng Romans. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined. May predestination. Di ba? Tignan nyo ha? The word predestined. Itinalaga. Di ba? To become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, verse 30, He also called. And this whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. Bisa idagdag natin yung isa sa versikulo lang, 1, 4, and 5 ng Ephesians, di po? Mamaya, ito muna, Pastor. Ito muna explain natin. Ito. Ano ang predestination dito? Predestined for what? Predestined for salvation? Or ano predestination ng Romans 8? At ang kausap, Kristiyano na sa Romans. Mga tinawag na, mga Kristiyano na, mga believers na ito. Pinili sila para ipawalang sa Salvation or ano? Predestined for salvation? With purpose. Romans 8. To be conformed to the image of His Son. Ang predestination dito ng mga tinawag ng mga Kristiyano sa Roma, for them to become more image of Christ. Maging kawangis ni Kristo. If you are a Christian, hindi mo pwedeng hindi ka maging kawangis ni Kristo. Yan ang predestination dito. Di ba? Hindi salvation. Hindi salvation yan. Christ-like. Christ likeness.
Di ba? To become more like Christ. Maging kawangis ni Kristo ang... Bawat pananampalataya. Oo, di ba? Ayan. Kaya kailangan interpretation na naman, proper interpretation na naman. Quote and quote ng talata. Kahit yung Romans 11, Romans 9, 10, 11, yung grafted in, gamit din nila yun, pero tingnan, pag in-interpret properly, Romans 9, 10, 11, grafted in. Tsaka ito, bisa-bisa ginagamit nila ito eh. Madalas ko naman ko sa kanila. Ano? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him love. Anong talata? 1:4. 1:4. O sige. Explain it. Sige, Pastor, ano ang pagkakaunawa mo dyan? To the adoption of children by Jesus Christ to the church, according to the good pleasure of His will. Yung ibig sabihin na pinagawa na ito na bago pa nga sa ang turo nila, pinili ka na bago ka nila sa libutan. Sabihin, wala pa si Christ, wala ka pa, Oo. wala pa ako, yan Oo. yung nila eh. Pinili ka na. Yun ang nila eh. Oo. Verse 4. Tingnan natin. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Sino po yung pinili? Sino yung pinili? Before the foundation of the world. Sino na yung Sino yung napili na rito? Yung nagsasalita niya si Paul. Ha? Kristiyano sa Epeso ang kausap. Tingnan nyo ha. Mga mananampalataya na sa Epeso ang kausap. Tama ba? So, yan yung sinasabi ha. Kasi mayroong recipient eh. No? Tama bisa. Ngayon, that we would be holy and blameless before Him in love. So, itong mga Kristiyano sa Epeso na, yun nga, na pinili na ng Panginoon, na napili na ng Panginoon, merong kasunod na na sila raw po ay dapat maging banal, maging blameless, no? So, sa verse 5, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. So, ano predestination dito? Pinili niya Predestined upang maging sa Panginoon. na ma-adopt as adoption, di ba? As sons sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayon sa Maging kanya. anak. Di ba? Yung mga mananampalataya na ito, Apo. di ba? Yung mga naglagak na ng pananampalataya sa Panginoon, hindi lahat ito. Twisting nga nila dyan. Oo, yun nga, mayroong... Oo. Na ibig sabihin, wala pa yan, pinili na sila. Ganun bang ano nila? Kaya wala ka pa, pinili ka na. Kaya kung narito ka man Hindi yung kasama nga. namin, Wala ka kasama pa, sa pinili. alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos na kasama ka sa mga pinili na ito o sa mga maligtas na ito. Kung sasampalataya. Before the foundation of the world. Kung sasampalataya ka sa kanila. Oh, kaya nga, Joseph. kailangan nyo yung lawak ng Bible. Hindi yung Yung bisa pagiging Joseph. hindi mo pwedeng iset aside ang John 3:16, 17 and 18. Ang chosen ng Diyos, Pag, kapag oo. sasampalataya sa akin, chosen kayo. Kaya nga, problema nga, Kaya sa kanila pumupokus kasi, na sila sa wala mga yung- talata na ito. sa kanila wala Binabaliwala yung nila ang sasampalataya. ibang talata. Kundi kaya ka sumampalataya dahil sa pinili ka na mula pa no. Yun ang kanila. Yun ang kanila. Ito nga yung mga interpretation nila. Kaya kailangan nga Ang bilis. yung kabuuan ng Bible ang iyong titignan, no? So, wag mong baliwalain ang 1 Timothy chapter 2, 'di ba? John 3:16. John 3:16 very common na 'yan, 17, 18. Parang 1 John 3:9 yan, tsaka 1 John 3:9, tsaka 1 John 5:18. Di ba? Kung kung babasahin mo lang 1 John 3:9, talagang kung di mo babasahin yung 18, sabi mo, totoo nga. Yes, oo. Ang 1 John Kaya, 3:9 kasi, ang pinanganakondisyon na nagkakasala. Period. O, pag yun ang binasa mo, yes. Kaya kailangan pag nasa 5:18, totoo, dinugtong na ulit yun ni John, sabi niya, ang tinakpan Diyos ay hindi nagkakasala. Tapos, semicolon, sabi niya, bakit? Kasi, umiiwas. Nag-iingat sa kanyang sarili.
Tama. Ay, kaya nga, kailangan ano talaga, Oo. interpret the text by its context. Kaya tama yung kabuuan talaga. Oo, yun. Don't interpret the text by itself. Kasi pag kinabasa mo ganito, Na, yun na yun. mababago, magkakaroon ka ng problema. Kaya pag sa ibang talata, ito parang nagsabog silang dalawa. Yeah. Kasi hindi naman naga nagsabog. Parang Hindi- chismis lang yan. Pag hindi mo na alam yung buong kwento, Oo, mali ang oo, interpretasyon. meron ka yan. Kaya ang Hindi lang yan. kaya nagkakaroon pag nalaman sa Totoo versikulo yun. kasi Alam mo yung itong buong isa, istorya. ito ang sinabi, pag sa isa, ito parang nagsabog sila, pero hindi naman talaga nagsabog. Eh, kailan di magtatalo ang salita? Hindi, oo, basta tama ang interpretation mo. No? So, ang dami ng bugbog ng mga talata na ginagamit natin, di ba? Matthew 18:20, if 2 or 3 gather together in my name, I am in your midst. Bugbog yun, lagi natin ginagamit, kahit na mga bishop pa nga naririnig ko eh. Pag may fellowship, ginagamit yon. Out of context. Nasa pagdamit ka dito, kaya lumabas sa inyo kahit magkasala ka pa, ligtas ka na. Parang papalubag-lobe na, takto lang tayo, sige na. Oo, sige na. yun, ay, may 18:20 naman. May 18:20 naman. Ano pa yan eh? Hindi ako papayag doon. Walang anak ng Diyos na namubuhay sa Yung magbigay, no? Yung pagbibigay, siksik liglig at umaapaw, ginagamit ang ano yun? Matthew 6:33, 37. Out of context yun, hindi pera pinag-usapan doon. O, kasi hindi sa magsabi, ang sabi kasi doon, ibibigay nila. Hindi sabi ibibigay ng Diyos. Ibibigay nila sa inyong kandungan. May sino yung nila? Kami siya, sino yung nila? Oh. Yun ang tanong na yun. Kaya- Kandungan, then you look 6:38. Okay, tuloy natin to. Number 2, he was sent by the Father. Tama ba? Meron na yan, ano? Gusto na yan, ano? Number 3 na? Opo. Sa Galatians 4:4 muna to 5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Anong purpose? To redeem those who were under the law. Di ba? That we might receive the adoption as sons. Oh. Number 3, He did the works that the Father gave Him to do. He did the works. John chapter 5, verse 36. The works. Ginawa niya ang ipinagagawa ng Ama. Verse 36. John 5:36. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap, ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Oh, babay meron ano yan, yung nakarinig sa kanya diyan blasphemy yan. Di ba? So, marami nag-react sa kanya diyan. So, sabi ulit, ito 36 but the testimony which I have is greater than the testimony, tama ba yan? Of John. For the works which the Father has given me to accomplish, the works that I do, I testify about me that the Father has sent me. Amen? So, kaya pagka sinunod mo pa yung mga tapos verse 37, and the witness who sent me, he has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. Verse 38, you do not have his word abiding in you, for you do not believe him whom he sent me. Verse 39, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is them that testify about me. Kausap niya mga Jew, no? Mga scribes, mga Pharisees, na ayaw kumilala sa kanya. Sabi ng verse 39, no? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Sa pag-aakala ninyo, sa pamamagitan ng kasulatan, makakamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Tapos dinugtong niya hindi ba ninyo alam na ang kasulatan ay nagte-testify tungkol sa akin? No? Yung sabi niya, no? It is this that testify about me, the scripture, the law, testify about our Lord Jesus Christ. Yes. Sa mga Jew, mas sikat si Moses.
mas kinikilala nila ang pagiging propeta ni Moses. Until now, marami sa kanila. Kaya po pinagmamahal. Kaya Bishop, ang gamit talaga lang scripture yung Torah nila. Yes. Torah. Yun ang gamit nila. Kahit si Pablo, ginagamit yun. Lahat yun sila. Mas prominent Gusto mo, ha? yung si Tapos Moses. pinapatunayan lang nila na itong nakasulat ako, siya na yun. Yun lang. Di ba? Kaya Pero, pero, sinasabi hindi ng na Biblia na sinabi. huwag kayong matakot. Saliksik kayo na saliksik ng kautusan sa pag-aakala ninyo. In them, no? In the scripture, in the law, Torah, no? You can inherit eternal life. Saka gumamit din siya, ano eh. Pero nasa harap niya na ang Panginoon. Ito si Kristo. Saka gumamit Bishop si Jesus Christ ng Torah din. Sabi niya, before Abraham was I am. Kaya nagalit ako. Ano yung blasphemy nga yun eh. Mabasag kwento. Babatuhin na siya noon, di ba? Magagalit sila doon, galit sila doon sa mga ganang. Gamit pa siya. Papatuto talaga siya. Gamit siya doon all scriptures. Oh, di ba? Dininay nila ang Panginoon eh, no? Kaya lang tayo, dalawa gamit natin ngayon. Tapos sa verse 40, ito sabi ng verse 40, and you are unwilling to come to me so that you may have life. Ito yun, ang ganda ng pagsa, iko-contexto mo nga eh. Matinding konversasyonan nila yan. O, di ba? Talagang Saliksik na kayo na saliksik na kontra. Ito na ako eh. Di ba, alam eh, yung kasulatan na binabasa nyo, gusto nyo, akala nyo magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Eh, ako subject niyan. Sa Book of Acts chapter 7. Parang ganun, di ba? Yung feeling ni Oo. Kaya kami sa Diba, eh? sa libro ng mga gawa, Acts 17, sabi doon, na mga si Pablo, sabi doon, maraming mga noble na Thessalonica na sinaliksik ang kasulatan ko, tunay ba ang bagay na ito? Oo. Pinangalan ni Pablo. Ay, di ba? Oh. Torah yung sinasabi. Pero ang himutok ni Kristo, no? Gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito na ako sa harapan ninyo. Ayaw niyo naman lumapit sa akin. Ayaw niyo naman akong kilalanin. Na may Diba? May fans club na sila ni Moises. Walang Di Jesus ba? fans club eh. Di ba? Sakit sa ano, na papakilala na nga siya. Ito na eh. But you are unwilling to come to me so that you may have life. Kukulitin talaga. Oo, di ba? Tigas. Talata eh, no? Sundan mo nila yung Emma, yung may tanda. Okay, so tuloy natin. Number 4 ba? He spoke only those words that the Father gave him to speak. Words. Words mismo. Words. Words, salita. Mga salita, pananalita. John 14:8 to 11. Philip said to him, Lord, show us the Father. Yan. Si Philip naman, ano? And it is sufficient for us. Sabi niya, no? Jesus said to him, I have been with you so long. Hindi na ako kasama. Yeah. And yet, have not known me. Tagal-tagal mo na ako kasama, Philip ah. Tapos ito, galing sa kanya ito. He who has seen me has seen the Father. Grabe itong pananalita na to. Di ba? May puzzle talaga sa kanila yung Oo, vision. Kasi ano yan? ano eh, ang kaisipan kasi nila, pag may anak, may tatay, nakikita, gusto nilang Gusto nila makita ng yung ama. ganun. Hindi nila alam, yung Oo. pinaportrait ng ating Oo. Panginoong Jesus, yung unseen God. Oo. Di ba? Pinapos Sabi talaga. niya, sino mang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Oh. Sino man nakadaupang palad ako, nakadaupang palad ang Ama. Representative ng God the Father eh. Di ba? So how can you say, show us the Father? Sabi ni Lord kay Philip. Do you not believe that I am in the Father? And the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Di ba? Kapag hindi naman naiintindihan, isa na lang Yung yun. verse 11, ito, Yeah, 11. malado na pang-debate Ito, sa oo. mga oneness eh. Kasi kung sila yun, lahat sinabi niya, I am the Father. Oo. Pero sabi niya, di ba, sabi niya, believe it that I am in Oo. the Father. Oo. Believe me, May verse existing 11. dito eh. Ako ay sumasa Ama. Hindi niya sinabi, ako ang Ama. Oh. That I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Amen.
na nga nagsasabi, nagpapaliwanag ng... Sumasa Ama. Di ba? Ang Ama ay sumasa Kanya. Number 5, He became the way to the Father. The way. The way. John 14:6. Yan yung tawag dati sa mga Kristiyano. The way. The way to the The Father. new way. So, sabi po ng 4:6-7, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him. Di ba? Number 6, He submitted Himself to the will of the Father. Submitted Himself to the will of the Father. Sabi po ng 26:39 ng Matthew, He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Very submitted, submissive ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya kung po pwede lang. Di ba? Hindi ka na maranasan yung mararanasan ko. But it is not my will, but your will be done. Actually, yan din yung answer nung natin argument nung Monday. Yung talatang ito. Kung yung the way na nagpe-pray si Jesus. Ito yung exact na na sabi niya, kung maaari lang Di ba yung pinag-usapan natin yung tawag dito, yung word na ginagamit na Yung ano ba yung term na yung term na ginagamit nung Monday. So, ito sabi niya, yung declaration. Declaration. Pero itong sabi dito, sabi niya, kung maaari, tanggalin niya to, yung will niya yun Pero sabi niya, ito yung gusto ko. Kung pwede lang, parang makiusap. But it is not my will. Tama, yung but your will be done. Si Jesus na yan, yung nagpipray. Hindi, Actually, katulad kind yan. of prayer Oo. Minsan kasi, pinasusunod natin ang Diyos sa ating panalangin. Di ba? Na nagdedeklara tayo, pero hindi naman pala yun ang will ni Lord. Di ba? May mga ganun Kaya kailangan, let thy will be done pa rin. Yun pa rin tayo. Kung anong kalooban ni Lord. Yun ang mangyari. Sobrang daming dangers. Pwede tayo mag-pray, di ba? Mag-pray, manalangin, pero hindi na siya tutudukan na sasabihin natin, ang kinin mo na, pinagaling na yan. Minsan mapapahiya ka Actually, pag di ba? pag-expose ka sa situation ngayon, online, ang daming bumabakla sa fake nila because of this red flag na beliefs. Kasi tawag ngayon ng mga Gen Z dyan, expose ako sa Gen Z. Red flag yan, ang daming red flag na pasok, ang daming red flag Na extreme, kumbaga sa na wala sa linya. Kaya ang nagiging cause niyan, nawawala iba sa pananampalataya. Kasi bibigyan mo ng false hope Oo, false hope ang tawag doon, di problema, ba? tapos di mangyayari. Kasi nga, yung pananaw mo, yung gusto mo. Hindi naman siguro masamang mag-declare, pero dapat sana, make it balance. Kasi Yes, tandaan natin, balansyado. we are under His Yung kasi sovereignty. sinasabi ni Jesus Christ. Yung God's sovereignty pa rin ang My ano will, natin. my will be done. Ito kasi yung will talaga niya ito. Huwag kang iiwalay doon. Yes. Kasi ito sa katawan naman. Kung naman ang pag-uusapan, ayoko nito. Di ba? Pero hindi natin minamaliit ang panalangin. Hindi natin pupwede. Kasi pupwedeng gumalaw ang Diyos. Katulad sabi ni Pastor Jonathan stage 4 cancer. Pwede rin pagalingin ni Lord kung ano. So, will niya talaga. Yes, pero will pa rin ni Lord yun. Oo. Hindi, kasi para hindi ka tayo mahirapan, alamin mo yung kalooban ng Diyos, doon ka manalangin. Kasi ito ang So, nagiging siya natin kasi masasabi kagalingan kasi. Oo. Yung mga kagalingan, yung pagod sa mga problema na wala pa kay Christ, di ba? Bisa ko natin, yung problema ako, tapos Hindi, kasi mga extreme nga na mga na-experience natin. Maganda kasi may karanasan tayo Dami nating karanasan no? May nagpa-pray sa'yo, butot balat na, 84 years old. May sakit na cancer. Pastor, pag-pray mo para gumaling. Ikaw naman si extreme.
I declare in the name of our Lord Jesus Christ, be healed. Noon, kapatid, ang kininyo na po pinagaling na ni Lord yan. Namatay. Depende kasi Bishop siguro, depende Bishop sa ano, sa paano mo, Paano paano mo siya, Depende. paano dinideklara. Oo. Yun nga, may deklarasyon pa nga, merong talagang i-claim na. Kasi Bishop sa ano, gano'n may nangyari talaga sa Negros Pastor. Na kaya yung buong baryo kasi. Oo. Buong baryo. Miracles talaga. Napulaan sa kanya. Just to Kasi balat kasi yung kumain eh. just to display the power of God. Oo. Yung mga miracles yun. Pero talaga, hindi natin mapapasubalian yung miracles. Is the Lord willing? Oo. Actually, ang dami-dami lumapit. May kay Lord. practicality ba? Ang tanong, gumaling ba sila lahat? Hindi. Oo. Lahat ba sila gumaling? Lahat ba sila lang Hindi, lumapit? oo. Hindi. Kahit Kasi si wala Paul, sila- si Paul, di ba? May kasama siya, hindi na pinagalago. Sino ba yung may sakit na yun? Anong tanong nga lumalayo pag pinag-invite? Lahat ba pinagsin? Kaya nga iba, pinagsin na lang yung sa mga Ano ba mas madali? Oo. Patayuin siya. Oo, di ba? Yung sa mga Habol, pahabol. Colossians 1:18, pakibasa. Colossus. 1:18. Kahapon to sulat natin wala nito. Colossus 1:18. For the sake of argument, na ano, Colossians 1:18. 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ay ang pasimula, ang panganay ay hanggang sa mga patay upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng katagangan. Ang layo ng Tagalog niya, brother. Ano ba Tagalog? And he is the head of the body of the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, Yan. that is all things he might have Oh. Verse 15, muna, sabi rito. preeminence. He is the image of the invisible God, Yan. the firstborn of all creation. Referring to whom? Referring to our Lord Jesus Christ. Ang taguri sa kanya, firstborn of all creation. 18. He is also head of the body, the church. And he is the beginning. Firstborn. No, he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. No. Pag sinabi firstborn, what does it mean? Firstborn. Ayan pa, medyo ano to, critical. Di ba? Oo. Ibig sabihin pala, Meron siya pasimula. may pasimula pala siya. May beginning siya. Di ba? Kasi bago Ano ba yun? yung lahat ng bagay. Oo. Sa paglikha siya. Pwedeng Sa makasya po paglikha dito. ng bagay, So, kaya ibig sabihin, kung nilikha rin talaga pala siya siya ng ama. Kasi sabi niya, kung hindi mo titignan. Oh, ito, ito, lalabas. ito, binabato ito ng mga na ibang pananampalataya. Paano may explain itong firstborn na ito? He is the firstborn. Christ is So, the ibig firstborn. sabihin, created din siya. Oo, part of the creation. Part of the created being. Pinagmulan siya. O yun ang problema, ito yung argument niya. Di ba? Ito, pag ito binato sa atin, medyo mag-iisip Ay, tayo ng malalim dito. Yes, kailangan mo ano, kailangan. Kasi separate talaga din yung Christ at Ito, saka Jesus. itong pinakamalupit talaga, buti nga wala pang ewan ko. Oo. Pangunahin, Malupit to. pangunahin. How can we explain? Oo. Bigat yan. Properly explanation. Properly interpretation. Firstborn. The word firstborn. Kasi pag sinabi, inisip natin firstborn, O, kasi nga sabi, panganay. Sa Tagalog, panganay. pinanganak. Ang iniisip natin, pag panganay, isa ka sa anak na ipinanganak. Unang pinanganak. Una kang pinanganak, tama? Una kang ipinanganak sa mga anak. Isipan ng tao. Sa salitang firstborn. Yes, dati, di ba yun ang ibig sabihin ng common na firstborn? Kaya kailangan mong malaman kung ano po ibig sabihin ng firstborn dito. Is it related or connected doon sa kaisipan ng common ng mga tao na patungkol sa isang pamilya na ikaw ang unang ipinanganak? Pagka ikaw ang unang ipinanganak, kasama ka sa ipinanganak, may pasimula ka, may pinagmulan ka. Amen. Oh. Si Kristo ba mayroong pasimula? Di sinabi, ito nga may sinabi nga rito, di may pasimula. Oh, paano mo siya lalaban?
Panganay siya eh. No. Ano, tutuloy ko o next na lang? Oh, Ako na tumisa. Yung sagot dito nasa gitna lang din eh. Nasa context lang din eh, di ba? Kaya nga, Sabi dito sa 17, no? Oh. Yun ang sagot niya. He is before all things. Prototokos yun in him, all Hindi things- sinabing he was created. He is. Sabi yan. Oh, 17. Before all things. Pero yung firstborn nga, yung sabihin, pangunahin. Kaya yun ang pangunahin. Hindi siya. Oo. Yung nga, binuburak nung isip kasi ng tao na Soyano. pinanganak. Kaya, Bersikulo na yung Soyano yan. para kay Kristo, na may pasimula si Kristo. Kaya si Kristo, anak ng Diyos eh. May pasimula. Kasi sinapunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Oh. Si Jesus. Oh, the firstborn. Si Jesus ang Bago nilikha ng Pangunahin bakit, sa lahat. pinanganak mo na siya. Nung Eh, di may secondborn. Nung ipinanganak na siya, at saka pinagiging ng mga bagay. Ang problema kasi Kaya tinitingnan nga. palagi natin, eto, halimbawa, pag tayo sa Pilipino, tinitingnan, kinokorelate na kagad natin, oh, ito panganay, ito. Sa mga pamilya. ano. Parang pamilya inisip Tingnan natin, ano? Magkakapatid, ano? In Ganun. contrast dito sa atin. Yes. Oh. Kaya depende to sa kultura ng bumabasa. Ang problema, hindi nga yun ng... Hindi naman yun ang... Pero tanong lang dyan, what is the firstborn spirit? Yun ang ano dyan. Ano ibig sabihin na salitang firstborn? Pangunahin sa lahat. Di ba tinulog na sa atin? Hindi siya. Kaya nga lang. Ay. Pangunahin. Firstborn of all. Not necessarily, Kahit sabi mo pangunahin pa rin yan, pagkakaisipan talaga. Sabi pa, Kasama pa rin sa kasama sa pangunahin. Sabi pangalan pa rin. Isipan na ng tao. Kaya ako, sabi nga, yung Pero pwede maging pangunahin sa ng kultura tao. kasi ng pag-iisip. Kahit hindi anak. Pag-iisip Ba, mo siya ng estudyante. tao. Pangunahin estudyante namin to. Oh, di ba? Sabihin, yung matalino. Pangunahin. Sa lahat ng estudyante, nangunguna siya. Pangunahin pa rin. Pwede rin sabihin ng, Firstborn pa rin yun. pwede rin sabihin ng school, this is our firstborn. Kasi ibig sabihin, siya yung ano na pangunahin sa lahat ng ano. Oh. Di siya John 1:3. Ano sabi ni John 1:3? biblical definition of firstborn is firstborn of all creation. Okay. Oh, mamaya tingnan natin 'yan. John 1:3 muna. Oh. John 1:3. Pamamagitan niya. Basta. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha o nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Oh. Amen. Oh. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha kundi dahil sa pamamagitan niya. Everything was created through Him. And So, ano through Him. ipinapakita rito? May lumiga ba sa kanya? Yun nga eh. Kaya wala. Kasi Diba? siya- Ipinapakita paano na malilikha dito yun? na hindi siya bahagi ng mga nilikha. Nandun na siya. No? Pero bahagi siya ng manlilikha. Tama ba? First overall. Oo. Okay. So kasi ang firstborn, lalo na sabi firstborn over all creation, meaning he is the first over all creation. Pangunahin, no? First over all creation, hindi una. First pangunahin. Na po. Ang salitang ginamit diyan ng firstborn, prototokos. Prototokos. Greek word. Na ang ibig sabihin, first over all. Prototokos. Pwede siya prototokos. Tokos. Spell na no. Not protoctisis. Protoctisis. First Oo. created. Ang salitang protoctisis means first created. Layo na agad. Oh, di ba? Greek po Nagkaiba yan. na. Oh, Greek word. Kaya tingnan mo yung salitang firstborn. Prototokos pala ginamit eh. Hindi protoctisis. Di ba? Kasi magkaiba ang kahulugan. Ang ibig sabihin, reading ko, prototokos in Greek, ibig sabihin, first over all. Pangunahin sa lahat. First overall. Yung salitang protoctisis, meaning, first created. Panganay, parang ganoon, no? Na yung panganay, yung common na natin. The firstborn cannot be part of creation if he created all things.
Yung firstborn na tinutukoy kay Kristo, He is not part of the creation. Kung siya ang creator ng lahat ng bagay. Siya nga. Nakakita, no? So, yung mga example. Christ was not a created being. Tama ba? So, yan ang malinaw. Hindi porkit firstborn sasabihin natin bahagi siya ng created being. Hindi po siya kailanman bahagi ng mga nilikha. Because He was the creator. He is the creator. Ito po mga kahulugan ng firstborn. Una, Exodus 4:22. Jeremiah 31:9. Nalilig siya. Basa muna Exodus 4:22 para tayo. 2, tapos, Jeremiah 31:9. Basa 4:22 na Exodus. Jeremiah so 4:22, tapos Jeremiah 4:22. 31:9. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Born. Ano? Jeremiah.